Ay, nagpe-present siya? Ito po, sir. Sir, bali Ay, yung kasing 'di ba sir nung nag-discuss po ayun kayo pala. po kayo Ay, ay, alam niyo kung anong ginagamit ko ngayon? Cellphone. cellphone sir. Nagbabasa niyo po sir? 'Pag pala cellphone ang ginagamit mo, mali, eh. Opo sir. Ngayon ko lang na-experience. Kawawa naman pala kayo. Teka nga, ay sandali nga lang, ipapasa ko na nga lahat kayo. 'Pag pala 'pag pala may nagpe-present, maliit pala siya 'no, 'pag gamit mo pala cellphone. Opo sir. Ayan. Game, question. Sir, bali sir yung mga naka-highlight sir. For example sir, ito pong nasa intro. Um, ano po yung indicator sir na naka-highlight siya sir? May ipa-paraphrase po ba namin siya sir? Nababasa niyo po siya sir? May nagtatanong na ba? Ay, Parang wala akong naririnig. sir, Wala pa po, sir. sir, nakamute pala ako, sir. Wala pa. Sir, Sorry. ulit. Ulit, sir. Sorry, sir. Ay Bali, gano'n. Ay Bane, papatayin kita, loko. sir, Okay, di ba, go. sir, ito pong Question. intro po namin, sir. Nababasa niyo Mm. po ba, sir, yung sa ano, sir? Yes, Di ba, basang-basa. yes, sir. Yung pong naka-highlight po na red, di ba, sir, may pinapapalit po, sir. Bali, sir, para praising lang po Ah, yung, oo, actually hindi ko sila pinapapalit. Pinapalagyan ko sila ng citation. ah, s- Halimbawa, in this current time, mobile phones become part of one's life. Sinong nagsabi no? hindi, sir, Kayo o yung hindi, sir, kami, sir. kayo? Yes, sir. Okay. Okey lang na, 'pag kayo ang nagsabi, okay lang. Na ibig sabihin nun hindi mo siya kailangan lagyan ng ano, ng citation. 'Yun, pero 'yun, um, hmm, o yung ano, people can no longer survive a day without using mobile phones or electronic devices. Sino nagsabi nun? Kami pa Kayo din, din? sir. Bali, Ay, okey. this, ano, Oo, ang ito pong buo po, sir. yung buong Opo. kayo ang nagsabi? Hindi kasi sir, Yun naman pala. opo, sir kasi po yung sa Mm, mga dati po namin nagawa na research sir. Kumbaga sir, parang sa intro sir, magbibigay, parang mm. i-introduce po namin and then magbibigay po kami ng Mm. own insight So, sir. puwede naman 'yun, oo, puwede naman 'yun. Basta kapag halimbawa tinanong kayo ng ano, ng panel na bakit wala siyang ano, ba't wala siyang, citation, ibig sabihin sa inyo siya nanggaling. But in most cases kasi, like for example is kung halimbawa, yung people can no longer survive a day without using mobile phones or electronic devices. Ang pinaka-advice ko niyan sa inyo, copy paste niyo 'yan, yung buong sentence na 'yan. Tapos i-paste niyo sa Google. Baka meron kasing nagsabi niyan na ano, na mga authorities na and that will make it more powerful. Kasi, in most cases kasi yung mga intro or laman ng intro, mas nagiging powerful siya uh, if it is cited by an author, gano'n. Usually kasi parang, ano, eh, parang, since hindi pa tayo gano'n halimbawa kayo as the author of this, paper, since, parang, hindi pa kayo authority na to say a particular line, parang gano'n ang dating niya. Pero mas maganda kung halimbawa na copy paste niyo 'yan, i-paste niyo, maghanap kayo ng taong halos related na sinabi niya 'yan, 'yan. Malay niyo meron. It could be, an article, it could be, basta an article from, um parang famous sa mga news or et cetera. Puwede yung mga yon. I-try niyo lang, i-try niyo lang. Ah, Pero puwede naman yon kung halimbawa talagang wala kayong makita, why not, 'di ba? Pero in most cases niyan, itatanong nila, kanino siya nanggaling, sa amin po siya nanggaling, gano'n. Parang, ah, tatanungin kayo niyan, "How sure are you that people can no longer survive?" yes sir. Yan ang problema diyan. 'Pag wala siyang citation, ang magiging problema natin, what is your proof that people can no longer survive? Gano'n siya. Pero kapag may nagbanggit niyan, hindi nila itatanong, gano'n. Yes sir. So, yun. Bali sir, ito sir, Okay. alisin ko na lang po ito sir. Kasi Ay, sir, 'wag mo siyang alisin. 'Wag mo siyang alisin, anohin mo lang, i-copy paste mo siya, copy then paste mo siya sa Google, maghanap ka ng linyang 'yan.
na Opo. sinabi niya. Para sir Merong mga gano'n. i-support ko na lang ba siya? Tapos i-cite mo na lang, oo, Opo. i-cite mo na lang siya no'n, yun halimbawa related na related sa topic mo, kahit yung ano, "In this current time, mobile phones become part of one's life. How sure are you?" 'Di ba yung gano'n? Opo sir. Sigurado itatanong nila yon. So isa-isa niyo niyan i-copy paste yan. Halimbawa, "In this current time, mobile phones become part of one's life." Sa'kin, halimbawa kung ako ang magbabasa niyan, ako mobile phone is not really part of my one's life, parang gano'n. Alam mo yon? Opo sir. So yun, so pero kapag may nagbanggit niyan, hindi nila itatanong yon. So per ano niyan, per line i-copy paste niyo tapos baka may related na nagsabi niyan. And that makes your intro part na 'yan na very powerful. Gano'n siya, Yes, 'no? yes sir. Ayun. Bali gano'n po Mm, sir sa buong ito na po mm. sir. Oo, basta per sentence, malay mo si Manny Pangilinan na sinabi no'n, 'di ba? O Yes kaya sir. mga Ayala, o 'di ba ang gaganda? Next, another question. Pati po ito sir 'no, ito pong anything can be done with mobile phone like buying food O or 'yan, sino nagsabi niyan? opo sir, sige po sir. Noted po 'yan sir. Sinong nagsabi ni anything, sa inyo din? Opo sir. Okey yun, sige, in short, hanapin niyo lahat mga 'yan, Opo. maghanap lang kayo na related. So bawat sentence sa bawat ano, bawat sentence sa bawat, ah, paragraph na 'yan na nilagay niyo sa intro dapat meron silang ano, citations. Bali po kasi sir, ito po kasi sir kaya po na-include po namin 'to sir. Ito po yung galing po Mm, sa pinaka-questionnaire po namin sir. Parang do'n sa questionnaire sir so tinatanong po sir like, ano ba yung activities like buying food or groceries, booking a taxi or bill. 'yan, I bet 'pag kinopy-paste niyo 'yan meron nagsabi niyan. Mm. Based on experience. Meron nagsabi niyan kahit article lang siya Ay sir, dun sa ano. kadugtong niya pala 'to sir. Eto po sir, bali in consonance with Kabir, the e-wallet is built to make a Ah, o man's life. yun. Yun yung ano, yung sinasabi kong transitional statement niya. Okay. 'Di ba nagsabi niya si Kabir et al, 'di ba sinabi niya. Opo sir. Tapos sabihin mo lang Kabir added, kamong ano, Okay. Kabir added that anything, Kabir added, anything can be done with a mobile phone. Nakita mo? Oh yes sir, yes Yun. sir. Oo nga naman siya So sir, gano'n bali siya. mukha po talaga siyang Oo. nakaiwalay. Oo, yun, kasi yan ang rule ng ano, ng intro. Ngayon kung talagang hindi niyo na makita, not necessarily yung intro mahaba siyang mahaba kasi hindi na uso nga yun, 'di ba? Opo sir. Ang importante lang is ano, masuportahan natin yung pinaka-variables natin, Yes yung, sir. oo, yung ano natin. Bali, So kasi ano sir, pa? gets ko na po sir. Ito yun po yung pinaka-tanong ko po sir usually dito sir sa Okay. So yun, yun ayusin niyo lang siya. opo sir. Okay naman yung pagkakagawa niya, yung pagkakasunod-sunod niya, okay naman. Opo sir. Ngayon, ang kailangan lang natin is ano, mabigyan natin sila ng ano, ng justification at paano siya. Tapos ito naman in line with Rathor as cited in, Tiagi et al. Ang suggestion ni Sir Jed diyan sa kanya nanggaling, eh. Ayaw ng kumbaga, iwasan yung ano, yung gumagamit daw ng as cited in. Nung una Hmm, hindi nila binigyan ng pansin yon hanggang napansin nila na puro na as cited and as cited in. So ang ina-advice ng mga panel natin, specifically si Sir Jed, hanapin na lang si Rathor. opo Yun sir. yung mismong sa kanya siya mismo nanggaling, yung original na lang para mabawasan yung as cited in natin. Ngayon kung halimbawa si Rathor, ang masyadong luma na yung sinabi niya, halimbawa 2011 na versus 2018 by Tiagi, eh, di kay Tiagi na ako, eh, di Okay po mag-as sir. cited in na tayo nun, gano'n siya. Yes sir. Ano pa? Eto sir, bali sir, ito pong this platform sir, i-specify po namin sir kung ano po yung tinutukoy pa namin sir. Not necessarily, kaya ko siya inanong hindi. Yung this platform sa yan, ayan ang isang perfect example ng transitional statement. Ah, Ibig sabihin, galing din siya kay Tang et al, di ba? opo So sir. kaya ko siya rinet, sabi ko, it's a perfect example of ano, yung kasunod niya. Opo Di sir. ba? Tignan niyo, basahin man natin. Pursuant to Tang et al, pero yung ano, yung pagsulat ng et al 'no, alam ko kasi pursuant to Tang, wala siyang comma bago yung et Yes al. sir. Bali sir, aalisin po namin Yung yung comma sir. oo, Tas sir, oo, tama po sir check niyo yung na ano lang. sir, yung may dot po sir after et al na po sir. Kasi yung et ang walang dot. Opo sir. Nakita niyo, Oh, importante na-discover niyo 'yon, yes sir. gano'n 'yon. Basta't ang pagsulat ng Tang et al is Tang, wala siyang comma, then et wala siyang dot, al, yung al ang may dot. Very good kayo do'n.
So yun. Pursuant to Tang et al., electronic wallets, sabi niya, no, are replacing cash and credit cards for millions of people all over the world. Sabi niya gano'n, di ba? So electronic wallets, kanya sinabi niya. This platform, so and that is a transitional statement. Ibig sabihin, you are also referring dun sa kay Tang et al. So and that is a transitional statement na pwede naman siya, gano'n. Kaso si transactions in digital wallets yun. Kasi ang rule kasi ng paggawa ng paper, bawat sentence nilalagyan natin siya ng ano, ng citation. Kaso si transactions, kanino nanggaling yon? Transactions in digital wallets contribute to the strengthening of existing social connections. Sino nagsabi nun? Si Tang et al. Pa rin? Ah, yes sir, bali O gagamit tingnan, pa ako sir o ng ano na sir, ng Ilagay mo transitional. nun, ano na lang, instead na, puwede mo rin sabihin na, affirmed, kamo gano'n. Puwede Okay naman sir. siya, Tang et al. Affirmed that transactions in digital, puwede siyang gano'n, 'di Kahit ba? wala na pong Nakapagitan si kahit wala na pong year na po yun sir. oo, kahit wala na siyang ano 'yun, Yes kahit sir. wala na siyang year nun kasi nandun naman siya. So, puwede naman siya, Tang et al. Affirmed, gano'n. Kasi nandun naman si 2019, tignan natin kung anong magiging comment ng ano nun, ng, ng, pero Panelist. si et al. Laging nandun, Yes ng sir. mga panelists. Okey, ano pa? Um, same with this na sir, yung mga at rapid tracing. Lahat. Kaya kaya ko sila ni-red. Kaya ko Okay sila po sir. ni-red, kailangan sila lagyan ng citations. Yes sir. Ito po sir sa ano po sir. Ay sir, bali ito sir. Ito po sir, galing po sa amin sir. Parang, Yun. So yun, again, copy paste, maghanap kayo ng nagsabi niyan. Kasi, hindi kayo ano, kumbaga hindi pa tayo kung halimbawa kilala kayong researcher, kahit hindi na natin lagyan ng citation, alam mo yun? yes sir. Yun ang pino-point natin diyan. Halimbawa talagang wala kayong ginawa sa buhay niyo kundi mag-research na mag-research. Kayo halimbawa ikaw si Philip Cutler na 'di ba yung mga gano'n? So, kung ikaw si Bandura gano'n, okey lang na walang ganyan 'yan. Kaso yun ang problema natin sa mga ganyan. Kasi halimbawa, the services provided by the digital wallet are not only mainstream to consumers. How sure are you? Doon na naman kanta. Okay sir. Ayun. So ganun siya, okay. Pero i-copy paste yung malay niyo may nagsabi niyan na kahit article man lang, Yes sir. 'di Yes sir. ba? Okay, go. Tapos ito, kaya ko ni-read si Liabana Cabanillas. Yun, ewan ko ba bakit kasi may mga author na gusto nilang nilalagay pa yung middle name nila. 'Di ba? So hindi ba puwedeng Cabanillas na lang? Pero puwede na, sige, lagay na natin as cited. Pero si as cited, halimbawa Liabana Cabanillas et al., dapat may comma siya before yung as Opo cited. sir. Ang Yes as sir. cited in, lagi siyang may comma sa ano, sa magkabilang pagitan. Yes sir. Sige. Yun siya. Bali papaitan mo namin yan sir. Oo, ayusin niyo na lang siya 'no. Okay sir. Lahat kasi ng mas cited in dapat nakapagitna siya ng ano, ng comma. Tingnan natin 'yan, as specified by Whites, comma, 'di ba? Kaso yung White wala siyang apostrophe S. Opo sir. As specified by White, comma, as cited in Khan et al., comma, gano'n siya dapat. Pero hanapin niyo na lang si White, malay niyo makita niyo si White, Yes sir. 'di ba? Ngayon kung halimbawa si White 2015 siya, kay Khan ka na lang, mag-as cited ka na kasi 2020 siya. Okay sir. Yes Okay, sir. go. Ano pa? Balik same lang din yung iba sir, yung mga ganun lang din na sir. Lahat pare-pareho 'yan, pare-pareho ng concern 'yan. Ito sir. Kaya ko sila lahat ni-read. Ito po sir. Accordingly, in the article of Masyado. Sobaramani et al., as cited in Khan et al., 2020, the impact of e-wallets for current generations. Ano siya, bakit inano ko 'yan dahil dun sa kanyang, ano, In-include ko po. bakit may ano pa, bakit may study pa, Opo sir, in-include ko pa 'di po ba? yung ano. Oo, ba't in-include pa yung title, Opo sir, gano'n. alisin na po. Accordingly, in the article of Sabra et al., as cited in Khan et al., 2020, tapos mali siya nun, mali yung grammar niya, also supported ano, 'di ba? Yes sir. May mali yung grammar niya. So kumbaga, dapat ganito 'yan, ganito ko sasabihin 'no, um, ah, sandali 'no. Accordingly, Sobaramian et al., as cited in et al. 2020, ah
accordingly sa Baramian, supported, wala na si also. Also supported, puwede naman siya, gano'n siya. Wala na yung sa in the article of, tapos title wala na gano'n. Diretso ka na lang kung Yes, sir. sino yung author. Oo, tapos i-correct niyo na lang yung grammar niya. May mali kasi yung grammar niya kasi kung bubuuin mo siya, i-straight mo siyang sentence, maro-wrong grammar siya. Kasi accordingly, tapos in the article, also supported, dapat 'di ba ano siya, kung so-shorten ko yan, magiging ganito siya. So Baramian also supported and exhibited that digital was, ganun siya dapat, 'di ba? Opo, sir. O yun yun. So ganun siya. So dapat ano, accordingly, Subbaraman et al., as cited in Khan et al. 2020, also supported and exhibited that digital, ganun dapat siya. Yes, Yan. sir. So yun, kaya ko siya niread. At hindi tayo naglalagay ng mga title ng study. Opo, sir. Kasi automatic na yon. Automatic na yon. Titignan nila nun sa reference, dun lilitaw yung title ng study. Di ba? Yes, sir. Yes, Yan. sir. Alisin ko na lang po. Ano pa? Tapos, ano, sir. Mm. Ito po, sir, alisin lang. Ay, ito, sir. Same lang din pala, sir, ng taas. Wala po siyang citation. Oo, same lang 'yon, same lang 'yon. I-check niyo na lang kung galing siya sa inyo, maghanap kayo ng ano. Kung hindi niyo mahanap, tanggalin niyo sila kasi maka-question tayo. Ito po, sir, naka-highlight po in the study, sir. The study examine the effect, halimbawa kung kaninong study yan, yung study ni Swiley. Opo, siya, sa kanya po yung... Swiley commence a study to understand consumers' perception of adopting new technology including a mobile wallet. The study examined in there, ano siya, very good siya. Ano yan, transitional statement siya, nakita mo? Opo, So sir. hindi mo siya kailangan lagyan ng Swiley ulit, not Swiley added, 'di ba? Hindi kasi ibig sabihin kasunod na niya. Opo, Yun. sir. Kaya nire-read ko sila. Ibig sabihin ano siya, instead na 'di ba, Swiley also affirmed, 'di ba? Hindi na natin siya kailangan lagyan ng gano'n. Opo, Because sir. of that, it's a perfect example of transitional statement or phrase. Yes, O sir. ano pa? Um, And so on and so forth. O, pati si this. This is a very good example of Opo, sir. Ito transitional. po, sir. Mm. May mali po dito, sir. Along with Chin et al. 2015, parang yung along with, parang 'di ba along with tapos asserted, may ano, ganito na lang siya dapat. Chin et al. Asserted that Oh, bakit yes, sir. o, 'di ba? Yes, Yun, sir. kasi madami kayong ganyan, yung ano, yung may dinagdag kayo na Para, hindi siya kailangan sa ano, sa parang ito po sentence. din, sir, no? In Oo, harmony in with harmony the yan. stated pa po, Si sir. in harmony. O dapat young et al. Is stated, gano'n. Oh, So yes, sir. parang hindi kailangan si in harmony. Diretso lang siya. Remember, sabi nga na reminder sa paggawa ng research, i-simplify nyo. Direct to the point nyo. 'Di ba? Yes, Sabi sir. ng reminder sa atin. Ayun po, Ayun. sir. Bali, Yan. Ganun lang siya. Pare-pareho lang yan. Hanggang sa last. eto po, Kaya ko sila sir. nire-read. Sir, bali ito, sir, gumamit po ng transitional, sir, kasi they demonstrated. They Bali, demonstrated, o si taas yun, si Khan et al. Opo, Yun, sir. pwede naman yun. Tama po, sir. They Sir, no? demonstrated. They demonstrated. Kaso, yun nga, meron siya. Ayan, they demonstrated. Okay. Kaya ko ni-read yan kasi tatanong ko kung nanggaling ba yan dun sa taas. Kung galing siya, okay, wala tayong problema. Opo, sir. Galing po siya dito kay, ano, sir. Galing siya kay Khan et al. Opo, Okay na sir. tayo doon. Tapos, Tapos eto, sir, si- consistent with the research. Consistent with the research of Auha, as cited in Khan et al. Ayun, paulit-ulit si Auha. Opo, sir. Tignan mo. Opo, sir. Consistent with the research of Auha as cited in Khan et al. Tapos sabi mo, Auha agreed. Damo na naman, di ba? Na-redundant tayo doon. Yes, sir. Di ba? Buti pang ganito na lang. Auha as cited in Khan et al. Agreed Yes, sir. with Ramya. Ganun siya dapat. Yan. Ay, sir, ito, sir, ganun din, sir, sa taas. Kasi dinagdag ko lang po ito, sir. Oo, ko yun. So yun. Ang mga yan, yet all these claims are based on the studies in India. Ilagay sila sa last part, sa synthesis. Nakita mo? Hindi, sir, sir, Yan. ito po kasi, sir, sa, kay ano po to, sir? Kay Auha po to, sir. Oo, yun. Ay, di ilagay mo na lang si ano. Ilagay mo na yung close and open parenthesis sa last kay Auha. I-cite mo siya dyan. Isa-cite ko po ulit si Auha, sir, no? Sa inyo ba galing yan, si Yet? Hindi po, sir, galing po dito kay Auha.
Oo, i-cite mo siya ulit nun, kaso Opo. in a different manner. Parang Mas ano maganda siya kung kung galing siya kay AUHA, 'di ba? AUHA, as cited in Khan et al. So 'yun. So i-ano, puwede mo naman siyang i-ano, puwede po ilagay na lang na puwede AUHA. puwede po nun sir, lagay ko po sir, yet on the basis of Ah, AHUA study, all these claims are based hindi, on yet oo, yet gano'n, ah, as affirmed by AUHA, all these claims, gano'n lang siya. okey po sir. Diretso na. Mm. Ayan sir, bale ta's eto po sir, papalitan po namin 'to sir? O, sinong nagsabi niyan? As attested above by the past studies, Ginaya po sabi niya, namin yung sa ano po sir, sa template, ganyan din po yung as attested by the past studies. Yan na ba yung sa ano niyo, sa synthesis part na yan? opo sir, malapit na Oh, yan. opo. Okay na yun. Kung synthesis part na siya. Okey Yan. na po 'to As sir. attested by the past studies, gano'n. So yun, express above. 'Di ba? Yes sir. So yun, pwede na yun. Synthesis na pala siya. Yes sir. Yun, yan. Synthesis din yan, 'di ba? Oh. Eto, Moreover, forming customer standard. bale ito po Yan sir, na yan. okey na po 'to sir? Oo, ni-read ko siya ano dahil ano nga, dahil 'di ba 'yan na yung synthesis niyo? Opo sir. Oh, 'yan sige hayaan natin tignan natin kung ano magiging comment ng ano diyan, Opo ng sir. panel diyan. Pati po 'to sir, yung hence daw. 'Yan blinuko 'yan dahil 'yan talaga dapat nandiyan siya. Ay hindi po Hence namin and nilagay sir. alin? Ay hindi po, Hence sa inyo 'yan 'di ba? sa inyo Hence opo sir. Opo sir. encourage the researchers to determine the consumer's perception 'yan. Kasi dapat 'yan ang pinaka-ending dapat talaga ng intro. Opo sir. Yan. So same ang conceptual framework niyo, lagyan niyo rin siya ng ano, ng synthesis. Okey po 'Di ba? sir. Kasi oo, so meron siyang synthesis sa pinaka-last. Yung sa template natin, dun sila na-question. Kaso yun, ewan ko dahil siguro hindi makahanap ng paano i-synthesize, inayaan na lang nila. Sayang kasi pampadagdag ng points yung mga yun eh. Yes sir. So dapat sa last part ng conceptual framework nyo, bago yung mga boxes, meron din siyang ganon Synthesis po sir. na synthesis. I-synthesize nyo yung mga study sa taas. Opo. At naghahanap tayo ng study na related sa conceptual framework nyo. Dun sa, maghanap kayo ng study about ano, maghanap kayo ng study about ano yung ang tawag dito, yung ano kasi yung ano yung is there a significant relationship, ano kasi magaling yun, Hypothesis sir. tignan natin sa SOP, tignan natin sa SOP. Ito po sir, SOP. Yan, so sa taas, question number 3, tignan mo yung question number 3. Yan, how may the perception of the respondents toward e-wallet application, okay lang yan. Question number 4. Ayan, tignan yung question number 4. What is the response level of sa okay lang yan. Question number 5. Is there ayan ang sinasabi ko. Yan ang mga hanapin yung study. Is there a significant relationship between the respondents' perception toward e-wallet applications considering their demographic profile? Maghanap tayo ng study niyan about that. Halimbawa, ganito. Significant relationship between between the consumer's perception toward e-wallet applications and their sex, ganon. Isa-isa nyo yung sa taas kung ano yung demographic profile. Diba? Diba? Significant relationship of sex and perception toward e-wallet application. Significant relationship of kung ano man yung nasa taas. Isa-isa. At yun ang mga hinahanap nating study to support question number 5 and question number 6. At yun ang hahanapin nila, even question number 7. At yun ang hahanapin ng mga panel niyan. Tingnan yung question number 6. Ano ba yung demographic profile nyo? Sex? Sex, ano po sir, age, Yan, age, profession, profession, and income income. classification. Oh. Isa-isa yung tignan yon. Significant relationship between consumers' perception toward e-wallet applications and sex. Tapos yung isa, and age, and profession, and etc. So, isa-isa yon. Pag nakahanap kayo ng study ng mga ganon, that will make your conceptual framework stronger. Kaya kailangan nakalagay yon. At dun kayo magsisynthesize. Diba? Yes sir. At kahit isa lang, isang study lang na nag-approve,
na kumontra at sumuporta, laging gano'n 'yon, laging, blind and blank spot. Tapos 'yun ang question number 5 natin. Yung question number 6 natin nga, is there a significant relationship between the respondent's perception toward e-wallet applications and their e-wallet profile? O akyat tayo sa e-wallet profile, ano yung profile nila? Tignan natin. Yan, profile. Ay, ito po. Yan, sige, yan. Applications used, okay lang tayo yan. Transaction service made. Transaction is specifically on the transaction na yun. Isa-isa din dapat yun. Halimbawa, significant relationship between, sabi niya, di ba? Tapos, in terms of applications used, malay mo may sumuporta, di ba? Malay mo may makita. Pero kung wala, kasi imposibleng may makita tayong gano'n. Pero kung meron, mas maganda. Kagaya din siya nung sex, age, etc. Isa-isa niyan. Transaction services made, yan ang pinakamaganda. Maraming makikita niyan sigurado. Ano usually ang ginagamit according to other studies na transaction, di ba? Is it money transfer? Is it etc.? Is it etc.? Malay mo may isa din ganon. Isa-isahin nyo yan. Tapos frequency usage, malay nyo may lumitaw dyan na may study na pala na ganun pala ka-frequent nila ginagamit yan. And then yung isa naman yung length of patronage. O malay nyo may makita din tayo. Pero ang magandang makita dyan yung 2.2 and 2.3. Kasi frequency of usage, yun ang marketing side ng business. Di ba? Yes, sir. So pag nakita ng ibang mga businesses na, ay wow, madalas palang ginagamit ang mga e-wallet. Ganito pala nila ka-frequent ginagawa. So magko-call na siya ng attention sa business world. Tapos lalo na yung transaction, edi doon sila magfo-focus ng services nila dun sa transaction na ginagamit nila yon. Yun ang sagot natin dun sa tingnan ko, akyat mo ulit, number 6 question. Yan, sabi niya, di ba, is there a significant relationship between the respondent perception toward e-wallet application and their e-wallet profile? Yun. So, hanapin mo niyan, i-type niyo niyan sa paghahanap niyo ng paper niyo, ng RRL, yung significant relationship between the consumers. Kasi ginamit lang natin respondent kasi papasagot natin. Pero consumer talaga yan. So, malay nyo may lilitaw. Pero type nyo rin yung respondent. Malay nyo sa ibang study, respondent din ang ginamit. Significant relationship between respondents' perception toward e-wallet applications and the transaction services, etc. Ganon. May studying siguradong ganon. At tignan nyo yung kanyang findings. Nasa findings tayo lagi. 'Di ba? Malay nakalagay na kaagad 'yun sa sa abstract o kaya sa result. At 'yun ang hinahanap natin. 'Pag nahanap natin ang mga study na 'yon, isa-isa kung ano man yung profile sa taas, that will make your conceptual framework stronger than ever. 'Di ba? 'Di ba isa-isa nating sa conceptual framework nyo, isa-isa nating didiscuss yung ating explanatory variable at saka yung outcome variable, 'di ba? Yun. After nung explanatory and outcome variable na dinitalye nyo sila sa conceptual framework, ang kasunod nila niyan, yan, yung question number 5, yung mga studies na nakita nyo tungkol sa question number 5, yung next paragraph niyo noon, yung mga studies na nakita nyo tungkol sa question number 6, and then yung mga studies na nakita nyo tungkol sa question number 7. Yan. Yan ang tatlong paragraph na nag-e-end ng inyong conceptual framework. And then, dun sa tatlong paragraph na last na yon na nag-a-address ng question number 5, number 6, and number 7, dun kayo mag-synthesize. Yun na yun. Then, tapos na yung inyong conceptual framework. Ang dali, di ba? Bali, sir, yung Oh yes, yung ano pa? study, sir, yung mga study, sir, regarding dito sa mga significant relationships sa conceptual framework, sir, yung pinaka magiging synthesis, sir. Oo, ganun siya. Doon kayo kukuha ng synthesis sa conceptual framework. So, ganito ngayon ang itsura ng ng conceptual framework nyo. Yung unang paragraph, i-intro nyo. Yun yung pinaka-main objective. Pangalawang paragraph, tungkol siya sa inyong explanatory variable. At yun ang yung mga profiles, yung dalawang profiles, di ba? The demographic profile and the e-wallet profile. Yung susunod yung paragraph niyan, yung inyong outcome variables, di ba? Ano yung magiging outcome variables natin? The perception, di ba? Yun ang outcome variable nyo. Patingin nga ng conceptual framework, yung drawing. Tingnan ko siya. Ayan. So, di ba, demographic profile is yung, tsaka yung e-wallet profile, yan ang inyong explanatory variable. Yun ang magkasunod.
After ng intro nyo, dun sa intro statement nyo sa conceptual framework, susunod yung demographic profile. Yan yung ano nyo, explanatory variable. Followed by e-wallet. Another paragraph tungkol sa e-wallet. After nun, yung perception toward yan, yun yung ano niya, yan yung outcome variable nyo na yung perception. And then, taas mo pa, after ng perception nun, another paragraph is yan, respondents level of satisfaction. So, di ba, ganun dinidiscussion. Kasi yung perception at saka level of satisfaction, sila yung inyong outcome variables, di ba? So, in short, first paragraph, intro about your main problem. Second paragraph, explanatory variable tungkol sa demographic profile. Third paragraph, explanatory variable tungkol sa e-wallet profile. Fourth paragraph, yung inyong outcome variable tungkol sa perception. Six, yung panglimang paragraph, outcome variable tungkol sa respondents level of satisfaction, na kung saan yung mga explanation makikita sila sa questionnaire, di ba? Yung mga nasa ilalim ng mga yan. So yon. And then edi limang paragraph yon, kasi tignan nyo, apat ang boxes nyo, so dapat apat na paragraph yon na iba-iba, di ba? And then yung pang-anim yung paragraph, yun yung question number 5. Study sila tungkol sa question number 5. Yung pang-pito, study sila tungkol sa question number 7. Yung pang-walong paragraph, study sila tungkol sa question number 5, 6, 7. Yung gano'n. Nakita nyo? So, ganun yung pagkakasunod niya. Nakuha? Ay, Yes, sir. parang hindi nakuha. Nakuha naman. O yun. So, bali yan yung pinaka-intro, yung konti lang intro, that this study focuses on kung ano yung main title, di ba, main objective natin. That's the first paragraph sa inyong conceptual framework. Followed by the second paragraph, tungkol siya sa explanatory variable about demographic profile. Sasabihin mo lang, the um, uh, the first explanatory variable talks about the demographic profile of the respondents in terms of age, profession, income classification, age, profession, sex, age, profession, and income classification. Sex refers to sex refers to male and female. Kamo na lang ganun, diretso na. Wag ka nang magalagay ng ano ng mga kung ano pang difference ng sex na yon, di ba? Yes, sir. Yun, ano na yon, mga operational definition natin na yon. Age, o yun, sabihin mo kung ano yung age. Di ba? Yun ang laman ng ano natin, ng questionnaire natin. Age, kung ano yung age refers to the ranges of sabihin mo yung age noon. Then the profession refers to ganon. Tapos kanta and income classification, yun, kung paano nyo diniscuss yung income classification. Diretso na yan. Mas maganda kasi kung operationally defined sila sa ano natin sa kasi ano siya, automatic naman yung income classification na yan 'di ba? So pag operationally defined, kung paano sila ginamit sa questionnaire. So ilagay niyo lang yung factors under income classification, 'di ba? Yung according to yung sa stat na ano kasi yon, ano kasi yung group ngayon? Basta yung tama naman yung ginamit nyo dun yung institute na yon. Eh di yun, that's the second paragraph. The third paragraph ng conceptual framework tungkol siya sa e-wallet profile. Yan. Tapos applications used. Tapos sabihin nyo kung ano yung mga applications used na yon na ginamit natin sa questionnaire. Then sa transaction services made, ano yung mga yon? Ilagay nyo rin. Then frequency yan. So, yun ang third paragraph. Yung fourth paragraph natin, yung ating outcome variables tungkol dun sa mga perception. So yung mga perception na yun, ano yung factors, ano yung mga dimensions under dun sa questionnaire, di ba? Yung reasons for using and hindrances faced by using. So ano yung mga under dyan, di ba? Reasons for using refers to, yun, i-identify nyo isa-isa. Ganon, inilalagay isa-isa yun. Kung ano yung ginamit sa questionnaire. So yun. Tapos ang susunod yung paragraph nun, yung respondents level of satisfaction toward e-wallet application. So, 'di ba, nandun din naman yung explanation niya dun sa questionnaire nyo, and that is a outcome variable din. Kaso dahil nga 'di ba inadapt natin yung questionnaire natin sa mga authors, o i-cite nyo sila. Halimbawa, pwede nyo sabihin nun that the perception, tignan ko ngayon sa taas, yung perception, ito yung guhit na to. Yung Ito, sir. yan. Halimbawa, perception of the respondents toward e-wallet applications according to kung sino man ang inyong, kung kanino nyo inadapt, di ba? According to the Changkin 2020 refers to
gano'n, 'di ba? So Yes. 'yun, kailangan i-cite niyo siya do'n, yung author. Kasi nga 'di ba nag-adapt tayo, 'yun. So dapat ma-mention siya diyan, kasi gano'n niya inadapt, 'di ba? So 'yun, gano'n lang. So kailangan ma-acknowledge sila Yes, sir. kapag dinetail natin. But So okey na 'yun, eh, di panlimang paragraph si ano, si satisfaction. Tandaan niyo, panlimang paragraph si satisfaction. Pang-anim na paragraph yung question number 5. Punta tayo sa ano, sa statement of the problem, 'yan. okay, Yung sir. question number 5 'yan. Maghanap kayo ng study ngayon, 'yan yung pang-anim na paragraph tungkol dun sa relationship ng consumer perception toward e-wallet at tsaka yung kanilang, kung ano yung demographic profile na 'yan, yung sex, age, ah profession, et cetera. Nasa iisa silang paragraph, tuloy-tuloy. That is panlima. Kaya nga, that is pang-anim na paragraph. Yung pang-pitong paragraph, yung question number 6, mga studies about question number 6. Yun. Kung ang nakita nyo lang is yung ano, yung transaction services, edi okay lang. Basta importante may mahanap tayong studying ganon. Di ba? Tapos, i-synthesize nyo na halimbawa, sa question number 5, di ba, demographic profile, may sex, may age, eh ang nakita nyo lang sex, wala yung age. I-synthesize nyo yan na yun ang reason kung bakit in-include nyo si age dun sa study nyo. Kasi previously, walang studying nag-conduct nun. Nakita nyo? Yes, sir. Oh, gano'n siya sinisynthesize noon. Kaya okay lang na hindi kayo makahanap ng ano, ng halimbawa sa applications sa app use, wala kayong nakitang study na, app use, eh, di sabihin niyo do'n na, 'yun ang reason niyo kung bakit niyo dinagdag si application use, 'di ba? Kasi gusto niyong malaman na gano'n. Ayun ang synthesis niya noon. Ngayon kung halimbawa nakita niyo lahat na may studyng gano'n, eh, di sabihin niyo, obserbahan niyo positive or negative ba yung naging effect, nagko-contradict ba yung mga researches? Then 'pag sinabi na merong contradiction, eh, di synthesize niyo dun na, kumbaga you want to check kung alin talaga doon ang mas tama sa setup naman natin, sa local setup naman natin kung dito natin kinonduct sa Philippines or sa Angeles City. Sino kaya ang ano kaya yung result kaya natin, kaninong support ang maibibigay niya, dun sa pro o dun sa anti, 'di ba? Yes, sir. Yung 'di ba nagko-contradict sa gano'n, gano'n siya sinisynthesize nun. And then yung susunod yung paragraph nun, yung sa 7, yung significant relationship between perception toward e-wallet application and their satisfaction. So maghanap kayo ng ano nun, yung result niyan, yung findings. Ano kaya yung naging findings ng, significant relationship? Malay nyo, there is no significant relationship, kanyang gano'n. And we really want to prove kung there is no significant relationship, yung perception ng mga consumers at saka yung satisfaction level nila. Malay nyo sa study nyo meron pala siyang significant relationship, 'di ba? Pero do'n sa previous study na nakita nyo wala sila. Oh, see? So 'yun. So kapag natapos niyo na yung mga paragraphs na 'yon, 'di ba, ang haba ng mga paragraphs, sabi ko sa inyo 'di ba, ang conceptual framework ang may pinakamahabang ano, since parte siya ng introduction, do'n lilitaw ang mga 'yan. So in short, ano ang difference ng intro at saka conceptual framework? Yung intro part it's more of explaining the variables lang, 'di ba? Yung ine-explain mo na ano ba, kumbaga yung from general view tapos nililiit natin siya, 'di ba? So 'yun, gano'n yung intro part. Pero yung itong conceptual framework, diyan na dapat yung ano, diyan na dapat nakikita yung mga studies na tungkol dun sa question number 5, 6, 7 natin kasi yan ang unang-unang titignan ng mga panel natin. Hindi ba kayo nakakita ng study tungkol dun sa significant relationship ng perception ng consumer sa e-wallet at saka yung kanilang demographic profile? Itatanong nila yan isa-isa. O tapos gano'n din sa number 6. So, have you tried checking, a study about significant relationship between the respondent or consumer's perception toward e-wallet and their e-wallet profile? So, gano'n, iisa-isahin nila and so on and so forth. Pero kapag nakita niyo na yung mga yon at nakita nila sa conceptual framework niyo, isa lang sasabihin nila, "Very good." Gano'n lang. Tapos naka-synthesize pa siya. O, 'di ba? Okey. Yes, sir. Ayan. Include na lang Ang po ang namin yun, daling sir. gumawa ng research 'no? Yes, sir. Ang hirap, sir. O sige. O pero mas naiintindihan niyo naman Yes, sir. ngayon? Opo, sir. Oh, 'yan Yung last po kasi, 'di sir, ba? Okey, hindi po sige. masyadong na-focus sa amin, sir.
Oo, gano'n. Kasi, sa senior high importante nung tinuruan kayo sa research, alam niyo na yung mga APA, bakit kailangan mag-cite, bakit ka yun ang importanteng ano, nalaman niyo doon, eh. Yes, sir. Ngayon pagdating sa college kasi madugo, talagang sa college, hindi nila basta-basta aaprubahan. Talagang dadaan siya ng butas ng karayom. Kasi bakit pipirma kasi sila sa paper at idi-display siya sa ano, sa library. Kumbaga ilalagay siya sa article at tapos may ibang school na pupunta sa atin. Tapos maghahanap sila ng mga researches tapos isa-cite kayo. Kayo na ngayon ang author. So, since una yung pangalan mo niyan nakalagay siya Bano et al. Kanila niyan. Tapos sa reference nila nakalitanya kayo lahat. Nakita niyo yon? Yes, sir. Aba, ang pinaka-so far na nagamitin na study, yung study yung kuya ni ano, yung kuya ni Bondok. Yung kuya ni Bondok nakailang beses na kaming ano dun, email from other school na nagpapaalam na, gagamitin yung kanilang questionnaire. Oh, Okay. 'di ba? Gano'n at na-cite sigurado sila. Sa AUF and Holy Angel, may ano na, may pumunta diyan sa RCC. Tapos ngayon pala meron sila naghahanap sila ng study about counterfeit products. Tapos yun, nasa-site sila. Tapos naa-amaze sila ini-inform nila ako, eh, "Sir, may nag-email po sa akin nagpapaalam po sila na kung puwede daw gamitin nila yung ano," kanyang gano'n. Kaya yung mga email niyo, yung email niyo na ano, ang ilalagay niyo, hindi yung with RCC domain. Kasi pagka-graduate niyo, buti na lang nabanggit niyo. Pagka-graduate niyo kasi, mamamatay na yung RCC domain niyo na email. Mabubura na siya. So, ang ilalagay niyong email ngayon, yung personal email niyo dun sa inyong CV. Yung personal email niyo na make sure 'wag niyong kakalimutan yung ano, yung kanilang password. Kasi, first time kasi na may, sa Philippines meron ba kayong nakitang local studies about e-wallet? Yung ginawa sa Philippines? Ay, Sa na nawala? e-wallet, sir? Oo. Ang nakita lang po namin, sir, ano, sir, payment lang, sir. Payment. Hindi O po yun. siya O specifically, see, ano, ibig sir. sabihin kokonti pa lang ang gumawa ng study about diyan. Opo, So sir. in short, talagang hahanapin at hahanapin ang study na 'yan tapos i-ano siya, ipo-post sa library yun. Oh, yun expect niyo na may mag-e-email sa inyo niyan na kapag natapos 'yan, ipo-post nila, 'di ba? Yun. Malay niyo dahil sa ganda ng ginawa nating study, malay niyo ipapa-present nila 'yan. Oo, kasi merong ano, may mga colloquium na ini-invite ang mga estudyante sa college to present their paper, 'di ba? Yes, sir. O yun lang. O ano pa, Eto, meron pa? sir, okay lang po to, sir, yung sa this study focuses on the This perception. study focuses on the perception of the consumers in Angeles City toward e-wallet applications. Ay inano ko 'yan, ni-read ko 'yan kasi, ano yung pinaka-main title niyo? Yung ano po, sir, perception din po to, sir, e-wallet. Mm, A consumer's 'yan. perception toward Pa e-wallet. 'Yan, 'di ba? May cashless transaction siya, dapat nakalitaw siya. 'Di ba sabihin Ipapalitaw niyo din po, na sir. so kailangan lilitaw yung buong ideya diyan, gano'n. Yes, sir. Oo, kaya ko siya ni-read kasi meron kayong cashless transaction, 'di nawala si cashless. Kailangan sa bawat intro, pati yung sa statement of the problem, patingin ko nga yung intro ng statement of the problem niyo. SOP, sir. Oo, SOP. Kailangan meron din siyang cashless transaction. Wala po, sir. This study aims to see, yun siya. Kailangan nababanggit yung buong title na yon. Kailangan, makagawa kayo ng statement na nakalagay siya na 'di ba, this study aims to determine the relationship of consumers' demographic and e-wallet profiles and their perception toward e-wallet application, in Angeles City. Tapos tignan niyo yung cashless transactions, 'di ba? This study aims to determine this Sabagay mababago pa yung ano, naisip kong bigla, babaguhin nila yung title niyan, iaayon nila, aayusin nila. Tapos paano nila ipapasok? Sige, ganito na lang, 'wag muna natin siyang pakialaman yung cashless transaction, pero dapat mailagay na natin yun para hindi na nila i-question. Basta gawa kayo ng ano, another statement na lilitaw yung ano 'no, yung cashless transaction tapos iche-check mo na lang 'no. Tapos maipasok siya sa both statement of the problem and
and ano, tama yung statement of the problem niyo, eh, dinitalye yung demographic at saka e-wallet profile, 'di ba? 'Yun, in terms of sabi niyo dito perception lang, uy merong satisfaction, 'di ba? Tignan niyo man yung ano, tignan yung drawing, sige iakyat niyo sa taas sa drawing, iakyat mo. Ayan, oh 'di ba? Ayan ang drawing natin. Yes, sir. Kailangan yung lahat ng nakalagay diyan lilitaw sila sa intro, 'di ba? Dun sa statement of the problem, 'di ba? Aims to determine kamo gano'n, the relationship between the demographic and e-wallet profile of the respondents and their perception and satisfaction toward uh, e-wallet application, 'di ba? Kasi nga pati satisfaction ini-study natin. Kaso sa intro niyo sa statement of the problem nakalimutan si satisfaction. 'Di ba dapat nandun din siya. Opo, Kasi sir. apat ang variables natin, nakita niyo? We have 4 important variables, the demographic profile, the e-wallet profile, the perception of the respondents, and the level of satisfaction of Ito the po yung respondents. pinaka-ano, sir, satisfaction. 'Yan. So dapat nandiyan din yang intro na 'yan dun sa SOP, Opo, yung sir. apat na 'yan, mababanggit yung apat na 'yan, Yes, sir. gano'n siya. Oh, ano pa? Wala na, Wala na yun po, na sir. yun. Oo. So ano na 'yan, mga ano lang, kaya ko lang ni-read ang mga 'yan kasi nga, ingat-ingat din sa paggamit ng ano, 'yun, 'di ba yung mga smart survey, ND, ayaw kasi nilang nakakakita ng ND, No yung no knowledge, date. sir. Oo, so mas maganda kung ano, hanapin niyo yung paano sila inaano. Tapos 'yun, kaya ko ni-read si Basic Statistics because we do not capitalize letters. Ay, yes, sir. Satisfaction level is part of the basic statistic that can provide. Ang tanong, saan niyo nakuha 'yon? Ito po, sir, kay 'Di Smart ba? Survey. Sinong nagsabi no'n, gano'n. So maghanap kayo ng paraan na kailangan alam niyo si Smart Survey, si ND no'n, yung date nakalagay siya dun sa pinaka-last part. Alam niyo yung pinaka-last part ng website, meron Yes, sir. siyang date doon. Most likely 2021 'yun, Ano po gano'n. yata yun, sir, eh, yung parang copyright lang po ata yun, sir. Kasi, Copyright kahit 'pag copyright siya, 'yun na 'yun. ayun na po yun. The copyright year, ibig sabihin updated siya ng year na 'yon, 'di ba? Yes, sir. Papatayin kita. The copyright year, 'yun kasi nagbabago 'yon, 'di ba? Kasi bakit? Nakita niyong kasalukuyan ng 2021, pagka 2022 matatanggal na 'yan, 'di ba? 'Yun Yes, yung sir. article na 'yan, napansin niyo? O 'yun. Kaya hindi nila nilalagyan ng year dun sa article because they follow the year of the copyright. 'Yun na yung pinaka-year niya nun. Yes, sir. O ano pa? Ito, sir, in a survey comprised of with questions, ay, Yun nga, in a survey comprised with questions, ano yung questions na yun na nakanto, hindi, sir, parang 'di ba? sinasabi Kanino nanggaling yan? kay De Francis, sir, parang dinedefine niya, sir, yung survey. Okay, no need to put the in a survey. Okay, As sir. stated by the praso, automatic na yon na galing sa kanya. Yes, So sir. yon. So hindi na kailangan i-detalye yun in a survey. Basta diretso nga lang siya. As stated by the praso, yun, okay na yon. It is crucial to have. So hindi na kailangan ilagay pa na nanggaling siya sa survey niya. Yes, sir. Importante, pag sinabi mong as stated by the praso, galing lahat sa kanya yon. Yes, sir. Yan. Yan, sir. Bali, ito, sir, pinapa-small letter niya lang to, sir, di ba? Kasi nga dahil buo siyang Opo, sentence. sir. Lahat ng mga yon. Yun na lang. Wala na. O yung, yes, sir. Ay, sir, ano po? Sir, Das. sir, gets ko na po to, sir. Ito po yung Oo, 'di ba? pinapapalit niya, sir. Oo, 'di ba? Sabi ko, diniscuss ko 'yan. Yes, Hinabol sir. ko 'yan, 'di ba? Yes, Kasi we sir. do not just simply put das. The Eto, result of the study is determined. yes, sir. Ay, di, sir. You will, oo. Dapat, sir, past tense? Hindi. Ano 'yan? The result of will be determined. Kasi nga proposal. Will be. Proposal pa lang tayo. So future tense siya. Okay, sir. Bali, will be pa lang, sir. Mm. Ay, ayun po, sir. Ay, ito, sir. Basic. Itong about us, sir. Papalitan namin to, sir. Yun
Oo, si About Us. So, mas gusto ko nang ilagay niyo si BPI Direct Bangko. Okay, sir. 'Di ba? Ano yung title nun? Saan siya nanggaling yan? Talagang About Us. Patayin kita Banol, kung hindi natin nilalagay si About Us. Yes, sir. Hanapin niyo ulit yun. So, mas magandang gawin na lang si BPI. Ano yung title niyan? Si BPI Direct Bangko. Saan niyo nakuha yan? Ah, i-search ko lang po, sir, kasi pina-assign ko lang po to, sir. Oo, sige, yun. I-check ko, sir, Kasi mamaya. ano siya, i-search niyo na lang tapos ilagay niyo yung pinaka-title. Yung pinaka-title niya ang ano nun. Tapos remember, 'pag title ang nilagay natin, halimbawa, ang title niyan kunyari is ano, The Philippine Financial Status During Pandemic. Kunyari ganun ang title niya ha, The Philippine Financial Status During Pandemic. Yun ang title niya. So, ang magiging ano nun, ang magiging citation yon is The Philippine Financial. Ganun siya. Tapos 2021. Bakit hindi natin kailangan ibuo? Yun ang sinasabi kong naka quote unquote dapat ang ano nun, 'di ba? May nakita kayo doon sa template na gano'n, yung gumagamit siyang quote unquote sa loob ng citation. Ay, sir, ano po, sir? Yung sa... Maghanap nga kayo diyan ng may title. Sige, yung may title. Instead na pangalan, Ito, sir. title dapat siya. Hindi, yung ano, yung sinight nyo. Sige, taas. Sir. Taas. Hindi, sorry, sa reference, Sa reference. reference, sir. Reference, tas title yung ano niya. Sige, Okay, sir. title yung una. Ayan, Ito, sir. defining of frequency. Ako, masyadong konti yan. Pero si defining of frequency, ang nilagay nyo si Cambridge o si defining of frequency? Cambridge po, sir. Baliktad siya. Si Cambridge, it should be defining of frequency ang ilalagay nyo sa citation. Bakit? Kasi nga Opo, si sir. reference ay ganun siya. So, at hindi dapat naka-italicize si defining of frequency. Ang Yes. naka-italicize si Cambridge Cambridge. po, sir. Remember? Kasi Yes. siya yung website. Remember dun sa APA 7th edition na kapag nilagay ang website sa reference, si website ang naka-italicize, yung title hindi. 'Di ba? Yes, So sir. yon. So kaya nga sabi ko, you identify two of your members na mag-check ng mga yan. Ngayon, paano sinasite pag title siya? Pag title sinasite siya is ipasok niyo sa loob ng parenthesis. So naka-parenthesis yan. Ipaparenthesis ko si defining of frequency, 2021. Pero hindi lang siya definition of frequency. Meron siyang quote unquote. So ganito siya isusulat noon. Open parenthesis, open quotation, definition of frequency, close quotation, 2021, close parenthesis. Na-imagine nyo? Yes, Ganun sir. siya dapat sinasite. So yon. Kapag title ang sinasite, meron siyang quote unquote na nakapaloob naka-quote unquote siya dun sa loob ng parenthesis. Pag title. O di ba? Yes, Ngayon sir. pag mahaba yung title, yan tatlo lang. Because the recommendation of the APA format, hanggang 3 words ang nilalagay dun sa citation. Pero kung halimbawa, definition of frequency along ang haba niya kunyari, di ba? Puputulin siya. Yes, sir. Yun lang first 3 words ang nilalagay. At maglalagay ka ng quote unquote dun sa word na yon. Naka-quote unquote siya. So again, uulitin ko, isa-cite siya nun, open parenthesis, open quotation, definition of frequency, close quotation, 2021, close parenthesis. Ganun siya lilitaw dun sa citation natin sa taas. Yes, sir. Di ba? Yun. So yun. In short, ang rule kasi, Baines, ang rule kasi sa reference and citation, kung ano ang nilagay mo sa citation, yun dapat ang nakalagay dito. So kapag nilagay mo na citation is Cambridge, hanapin ko si Cambridge, hindi ko siya makita kasi nga ang makikita ko si definition. So mali, hindi sila nagtatali. Nakita nyo? So kung sino ang sinite sa taas, yun dapat ang unang-unang nakikita dyan sa reference. Yes, sir. So hindi si Cambridge. Okay? So yun lang.
Pero sir, aalisin So din ano, po ito sir kasi 'di ba sir kahit di naman po i-define yung frequency. definition lang naman, oo. Just Opo in sir. case at least sinample natin 'yon. Yes sir. Kasi baka may makita kayong article, 'di ba sabi ko yung article na nakita niyo, yung 'pag yung sinabi ko sa inyo na sarili niyong words na copy paste niyo sa Google, tapos lilitaw na article siya at wala siyang author, o yun at least naituro ko paano siya inaano, kina-capital letter. Eto po sir. Tapos, oo, i-check niyo sila kasi ano, mali yung pagkakaano niya. Like for example, The Good News Pilipinas Team. Alam niyo anong mali niyan? Si Good News at saka si Team dapat na small letter. Ay Ay opo naku, sir. papatayin ko kayo diyan. Tapos sir, quotation siya sir na. Oo, gano'n. Opo So sir. titignan niyo kung ano siya. Tapos yung, Ayun, yun. ah, oh, oo, ang imagine, ang tawag dito, nagulat nga ako, eh. Akala ko is ano, eh, master na master niyo na yung ano, yung both groups. Nagulat ako ang daming mali ng citation at referencing. Eh, yun ang pinaka-basic kaya 'di ba, siya yung unang-unang ano, diniscuss natin. Though pinakamatagal talaga yung so in short, meron talagang dapat dalawang kinareer niya yon dun sa materials natin. Tignan niyo sa materials natin, paano nagre-reference sabi niya, how to reference and how to source, how to cite. Dapat basahin yon ano, heart by heart. Kasi, hindi niyo mape-perfect ang referencing hangga't hindi niyo nababasa yon. Kailangan merong dalawa sa inyo na gagawa nun. Kasi madali lang siya. Kung nakayanan ng mga marketing students previously na kinareer yun, sigurado makakareer at makakareer niyo yon, lalong-lalo na kayo pa, 'di ba? So yon. Kasi may nag-career nun, may dalawang sabi ko, you identify 2, wala siyang gagawin kung hindi lang i-check yon. Ido-double check niya lahat. Halimbawa, binasa niya kunyari yung intro, babasahin niya. Wala siyang paki kung tama yung grammar, tama yung pagkakapresent. Wala siyang paki doon. Ang gagawin lang niya, i-check niya kung tama yung citation and referencing. Yung dalawang members ng grupo kasi madugo yun. Isa siyang pinakamadugong trabaho na dapat may nakatutok na gagawa no, mache-check niya yung lahat. Kakariran niya yon yung mga yung 17 notable changes ng APA, how to reference, how to cite, nandun lahat sila dun sa materials, under ng materials. At iisa-isa niyang babasahin yon. Halimbawa, medyo nagduda siya, ay, ganito yung title. May sinabi si Sir G sa akin noon, nagagamit ng quote-unquote. Balik siya dun sa ano na yon, sa material na yon, babasahin niya. At yun, at pwede niya rin akong kulitan, pwede niya akong tawagin, pwede niyang i-verify yon. Yan. Ang pinaka-best example ko diyan si Rainer Cortez. Si Rainer Cortez, kaya tumaas ang grade nila noon sa panel, na question siya dun sa ano, pagsulat ng et al. Aba, nagulat ang panel na sinabi niyang, according to the APA manual, ma'am, I have even noted it, page 97, may ganyan pa siya. Sinabi niya yung page. Tapos, di kinalkal nga nila, tama siya. O yun, di na very good sila. Ibig sabihin, may talagang may nag-career. Inisa-isa niya. Tapos, yung team ni Nama Barcelona naman, yung quote-unquote. Kasi si Barcelona no, nag-ano siya, nag-essay siya ni Sir Jed. Siyempre tinatanong niya si Sir Jed, Sir Jed kanya, bakit title ito? Paano ko siya i-quote unquote mo siya, kanyang ganon. Eh di yun, kinareer nila, chinek nila ngayon, naka-quote unquote. Siyempre nagtaka ngayon si Ma'am Glo, bakit naka-quote unquote ang inyong citation dito? Ma'am, because according to the APA reference formatting, kanya also wala nang question. Yun yung mga yon. So in short, yung dalawang naka-assign na yon, pag may question about citation and referencing, siya yung sasagot sa panel. At kailangan alam niya kung saan niya nakuha yon. Yun lang. Okay? Yes, Ang dali, no? yes. Parang ito po din no, sir. So yon, tignan nyo, what are transaction services? Kung yung title niya, hindi, ko yun kasi wiki siya. Opo Yan sir. ang problema. Opo sir. Ipapatanggal nila yung wiki. Pero kung wikijob.com.uk naman siya, okay lang. Iyaano nila yan, tatanggapin nila. So, kasi wikijob eh. So, in short, Ito po galing sir, siya ng UK, ayun UK no? po. Opo. Oo, yan siya. Mas maganda kung inilagay nyo ng pwede nang la wikijob, okay lang siya. Ngayon, ang mali nyo yung di ba sa article nyo, naka-capital letter siya. Opo sir. Sa article, pero dyan hindi siya dapat. Opo sir. Dapat ang naka-capital letter lang yung W. Opo Ayan sir. ang sinasabi ko, forward siya, masyado siyang mahaba. Ang lilitaw lang sa sa citation yan is what are transaction. Ganun lang, wala siyang question mark. So Okay. nakalagay noon, open parenthesis, open quotation,
What are transaction, yung A ng R, T ng transaction, capital letter sila. Take note ha, sa citation. No, sa citation Opo, capital sir. letter sila, but not in the reference. May rule 'yon. So, tapos comma, close quotation, 2021, close parenthesis. Gano'n dapat siya lilitaw dun sa inyong citation. Yan. Okay. Tapos, sir, Ngayon nakita ko, opo, oh, sir, ano pa? quote unquote, sir, tas yung question mark, sir, mapupunta dito sa transaction. Hindi, Ay, wala hindi, siyang sir. question mark. Sa Wala po. citation wala siyang question mark. Kahit sa Wala siyang referencing, question sir. mark. Sa reference meron siya. Meron siya, Sa sir. reference meron siya. Sa reference, gagawin mo lang small letter si A, si T, at saka si S. Then question mark. Okay, sir. Bali, Meron sir, siyang gano'n. sa reference, okay lang Sa po na citation, mahaba, sir. mm. Okay po, sir. O i-type mo nga siya dyan i-type mo siya mag-enter ka, sige. Enter, dito sa baba. Yan. So, ano mo siya, close, open parenthesis yan. Ituturo ko kung paano nyo siya gagawin. Open parenthesis, open quotation, open quotation. Ay, wait lang, sir. Yan. What are transaction? Yan. Close, ano siya, comma. Oops, baliktad. Una yung comma kasi nakapaloob siya. Comma, then open. Close quotation. Ganyan, sir. Close quotation yan. Space, 2021, close quotation. Yan, ganyan siya dapat inaano. Pero hindi siya na-italicize ha. Ganyan siya lilitaw sa citation. Pero yan, i-ano mo siya. Yan. Pinapa-small letter niya yung ano. So, small letter mo na lang. Si R. Yan. Yan. So, okay na yon. So, in short, yun lang mga important words ang pinapaano niya. So, kinokorek niya. Yan. Sige. At ganyan naman siya kaso hindi siya naka-italicize. Huwag mo siyang i-italicize. Pati yung question mark, kasama siyang hindi naka-italicize. Yan. Ang italicize mo si Wikijob. Yan. Tapos tanggalin mo lang yung mga guhit-guhit, di ba? At may mga guhit-guhit sila. Ay, tingnan mo, pinapa-capital letter niya yung R. Tingnan nga natin dito sa baba. What is? Dahil services siya, no? Tama. What are transaction? Ibuo na nga natin. Sige, what are transaction services? Capital letter means services. Siguro hindi naman tayo mapapagalitan sa ano niyan. Yan, tama. So, yan. Ganyan siya lilitaw. Kita nyo? Yes, sir. Yan. Kasi kapag ano niya, what is ang gagamitin. Pag ginamit natin what is, maliligaw sila sa referencing. Diba? So, yan. Ganyan. Nakita nyo? Ganyan siya sa reference at ganyan siya sa citation. Yan ang tinatawag nating citation non-title. Diba? So, yun. Okay. Tapos yung Wikijob, kaya siya naka-italicize dahil according to APA 7th edition, yung mismong website ang naka-italicize, not the title. Ano pa? Yun lang po, sir. Okay na po, Diba? sir. Ang dali lang. Yes, sir. So yun, yanin nyo na yan. Okay na, ayusin nyo na siya niyan. Opo, sir. Bali, sir, Yun. passing po nito, sir, na ano po, sir, no? April 19 po, sir. Yung, Passing po nito pong revision, sir. pati yung sa method. Pati Ay, yung sa method. Sa methods po, sir. Paano po, Kasama yung sa methods. di ba, sir, gagayahin po dun, sir, yung ano? Gagayahin lang yung sa template natin. Ganun Bali, lang yung sa methods natin. Ano po, sir, yung stratified random? Oo, magi-stratified random tayo. Pati ano po, simple random, sir? Lahat ng yun kasi dun sa yung pinakita kong computation sa inyo, yun ang ginawa ko. Parang eto po, sir, bali ang idadagdag na lang po namin, sir, kasi, sir, nakalagay na po to eh. Tapos yung pong respondent, sir, hindi pa po namin determine, sir, or Nakalagay na siya noon. 385 na siya, 384. The study involved 384 respondents. Opo, sir. That comprise yung ang wala niyan yung that comprise kasi di pa natin alam kung ilan male at female. Tapos stratified random and simple random sampling techniques specifically, hindi tayo nag-lottery method. Bali, alisin po to, sir. Pwede na siya. Pwede naman siyang gawin mo lang stratified random and simple random sampling techniques were utilized. Ganon. Okay, Will po, sir. will be utilized. Will be. Tanggalin mo na yung lottery kasi sila nag-lottery eh. Opo, As sir. in talagang bumunot sila.
Kaso, kasi gumamit tayo ng randomizer. Yun, Okay yung po, sa sir. atin instead na ano, randomizer. Kasi noon wala pang randomizer. As in wala pang randomizer. Lottery method ang ginawa talaga, talaga bumubunot-bunot sila. Yun po, Ano sir. pa? Tapos, sir, Ayun lang. yung pinaka-question ko O, lang tignan po dito, tig sir. tignan natin sa method. Opo, sir. Diba sa bandang method na po, sir. Eto po, sir. Yan. So, tama. Descriptive correlational Opo, din sir. kayo. Tapos yun. Tapos, ang naging question lang nila dyan kasi nga, ayun, yung descriptive correlational, nakita nyo kung paano niya dinefine? Yes, Ano sir. yon? Yung descriptive correlation, kaya nila ginamit kasi nga, they are describing the general perception, di ba? Dinidescribe din natin yon. Tapos we are also correlating. Yun, di ba? Ganon, tama yan. Ganyan na ganyan din siya. Yan ang research design nyo. Then, Paraphrasing na lang po kami ano, dito niyan, sir. ano? Paraphrasing na lang po kami dito niyan, no, sir. Paraphrasing lang 'yan. Tapos mapa-paraphrase lang niya, iaayon niyo lang siya dun sa inyong Opo. study. Bali, 'Yon, tapos the respondents, bali ayun. papalitan lang po namin po dito, sir, yung sa variables Mm, niya, sir. exactly, yung mga Yes, sir. variables papalitan niyo lang 'yan. Respondents naman, 'yan sa respondents ang sasabihin niyo Angeles City sila, Oh, yun lang 'di po, ba? sir. Di ba, So sir? 'yun, sasabihin niyo lang, tapos sasabihin niyo lang yung ano, tama, gano'n, Eto, paraphrase sir. lang. Hindi. Tapos 'yun, lalagay niyo yung sample size calculator na 'yan. Ah, okay po, sir. Na alam ko hindi yan 2004, magiging latest yan. So hanapin niyo, i-ano niyo yan, Rawsoft, hanapin niyo si Rawsoft, 'di ba binigyan ko kayo ng link kay Rawsoft. Opo, sir. So puntahan niyo si Rawsoft niyan, tapos ilagay niyo sa reference si Rawsoft, yan. Bali ito, sir, di pa po namin mapufulfill, sir, yung male tsaka female. Hindi natin tanggalin niyo lahat ng male at female. Opo, sir. Tapos gawin niyo silang future tense, ha. Yes, sir. Tapos, sir, bali ito lang Ayan, po, sir, yung wala. sa sampling technique, ganyan na ganyan tayo. Okay po, sir. Tapos, sir, sa Tapos sampling, same lang din po, sir. yun na yun, same. Ito lang po Same yung yung sampling technique. Oo, wala pa to, tanggal. sir. Opo, sir. Yes, of course hindi naman kayo 'yan. Hindi, I mean, Papatayin ko kayo, loko. hindi, I mean, sir. I-edit niyo na lang siya diyan. Opo, sir. Alisin lang Basahin po. niyo lang. Opo, sir. Mm, Tsaka yung lottery method po, sir. exactly, kasi hindi tayo gumamit niyan. Yes, sir. Tapos wala pa, of course, sir, wala pa po to, sir. Wala 'yan Table. kasi nga, ilalagay pa lang natin 'yan, nakita niyo yung binigay kong Excel sa inyo? Yes, Oo, sir. Yung sinad niyo po, sir, yung 'yun. So bilang. dun natin ilalagay 'yun 'pag nagkataon, 'pag natapos na natin lahat. Yes, sir. Tapos, sir, sa instrument, sir. Instrument, 'yun, 'di ba? Sasabihin lang kung anong laman ng questionnaire. Okay po, sir. Nakita nyo? The main instrument used in this study is a validated survey question. Pero wala pa yon. The main instrument to be used, To ano be used dapat? po, sir. To be used in this study will be validated, uh, um, parang ano siya, adapted and will be adapted. Sabihin nyo yung kung kanino siya i-adapt. Ilalagay lang natin dyan. Author Diba? po, sir, babagay. The main instrument used, the main instrument to be used in this study is adapted, kamo sabihin mo kung kanino siya inadapt. And then, hindi naman tayo, is adapted yun, sabihin mo, i-identify mo yung ano, yung source, di ba? Kung kanino. Kung, halimbawa, adapted from the chunk in 2021. Okay na yun, pero nakalagay dapat yun sa reference dahil sinite nyo siya. Ay, Tapos hindi tayo humingi ng permission. Halimbawa tinanong nila, bakit hindi kayo humingi ng permission? Ang sagot doon, kasi po nasa open access po siya, ma'am. open access. Ganun lang. Bali, sir, Pag open what access, if, sir, tatlo po yung authors na ilalagay lahat. ilagay po natin? Yun, the main instrument used adapted from, sabihin nyo yung mga studying ganun. Ganun. From the At kung studies. aling part doon, from the studies, o noon. Yun, from the Pati studies. yung part, O sir, yun, yung question. sabihin nyo lang kung alin doon. I-identify nyo lang kung anong part yun. Halimbawa, yung sa perception, adapted from ganito, tapos specifically about the perception, and then the other one, satisfaction, kung ano man. So, yun. Pati yung question yun, sir, for example, sa question 1, 2, 3. Hindi siya. Basta ano lang, yun lang pinaka main title sa taas. Okay po, sir. And then, sir, eto, sir,
Ay, yung di-define lang po namin yung sa ano, sir, sa questionnaire, Mm. sir. Kung yung questionnaire nyo. In short, kung anong laman yan sa questionnaire nyo, di ba? The second part of the questionnaire talks about et cetera, et cetera. Yun din ang inyong definition dun sa conceptual framework. Nakita nyo? Yes, sir. Di ba? Yun, kung ano laman nun. In short, lilitaw din sa conceptual framework yan. Ganun lang yun. Ano pa? Eto, sir, bali, sir, wala pa po tuno, sir. Oo, hindi pa. Pero sabi niyo the questionnaire will be once the questionnaire is validated, it will be pilot tested ganon. Future tense lahat. Di Okay ba po, sir. syempre, iba-validate tapos ipapa-validate natin tapos ipa-pilot test natin. So in short, future tense lahat ang gagamitin. Yes, Yun. sir. But corresponding number of yung population, sir, no? Wala syempre. Wala pa po, sir. Wala pa 'yan. Okay po, sir. Wala pa 'yan kasi nga hindi pa na ano. Bali, sir, dito po, sir, once the validated instrument once the instrument is validated, sir, it will be It will pilot also be tested. pilot tested. Period. Period. Yun na po Tapos yun, ka na sir. nun. Tapos tsaka mo na further the parts of the questionnaire in this study that gathers ordinal. Ayan, pwede yan. Pwede siyang ilagay yan. Ito Kasi po. nga nakita niyo yung nakita niyo yung level of measurement dun sa lecture. Yun. Nandiyan yan, yung ordinal, nominal. Although hindi ko pa na-discussion, i-discuss natin yan. Ordinal kasi nga naka-order sila. First, second, third. Nominal, hindi sila. Ganon. Ratio and interval. Nandun yun sa lecture natin, pinaka last lecture. Lecture 14. Kaya ko sila in-attach. So, yun ang ibig sabihin nun, kaya ko sila nilagay. Yun. Yes, sir. Tapos si Cronbach Alpha, madali lang siyang tignan. Nandiyan, may na-mention si Cronbach Alpha. No? Though meron ako lecture ng Cronbach Alpha, hindi ko pa siya ina-attach doon sa ating lecture. Ito, Yun sir, ang susunod na kung ilag. hindi pa po namin include po to, sir. Hindi pa natin include kaya hindi ko siya nilagay kasi nga yung respondents natin. Opo, Hindi pa natin alam kung gagamit tayo ng Cronbach or hindi. Okay po, sir. Bali, skip lang po yung part na to, sir. Yun lang gagamit. Pero yun may lalagay doon. Nakita mo, taas mo pa. Ayan o, ito yan. Yung itong acceptable alphabet. Itong, yung ay hindi. Wala siya dyan. Sige, akyat mo doon sa data. Sige pa. Yung may Likert scale, sa data analysis yon. I think sa data analysis. Sa baba pa po, sir. Ito, sir, data gathering. Ito, sir, data Tignan natin yung tignan natin yung Likert. Ayan yung Likert. Ayan, dapat nakalagay yan. Yung strongly disagree, agree yan. Yes, sir. Tapos ito po, Kasi di ba sir, gagamit kayong hindi pa po namin pa i-include, sir, yung Microsoft Excel. sabihin nyo lang, gawin nyo lang future tense yan. Okay po, sir. The data that will be gathered will be encoded. Puro lang will be. Okay, sir. Yun. Microsoft Excel 2013 pa rin naman ang ginagamit natin kasi 2013 ang ginagamit natin. Okay po, sir. Basta lahat ng nakalagay dyan, Will be, sir. i-future tense nyo lang. Yes, Tapos sir. yung mga sa tingin yung hindi kailangan, di huwag nyo ilagay. Kasi nung nag-last kaming nag-proposal, hindi naman nila chinek yan. Yung portion na yan, ang chinek nila dun sa method section ay yung research design, respondents, and instrument. Yun lang. Dun lang sila nag-check. Pero yung data analysis, hindi nila tinignan. Yung ethical consideration at saka yung data gathering procedure and ethical consideration, tinignan lang nila kung naka-future tense. Yun lang. Yes, sir. Pero yung tatlong una, tinignan nila yon. Yung research design, nagtanong sila doon. Bakit ang ginamit nyo ay bakit ang ginamit nyo ay descriptive correlational? Di ba nakalagay naman doon? Sabihin nyo lang kung anong nakasulat doon. Descriptive correlational. Tapos bakit Angeles City lang ang pinili nyo? Ma'am, because of pandemic. Ganon. Tapos pwede nyo rin sabihin as advised by our advisor, kanyang ganon, by our teacher, that we should stick to Angeles City based on their because when we ask our advisor regarding the study of marketing, kamong ganon, di ba? Yes, And sir. then he mentioned that it's very difficult to gather data. Hanggang ngayon nag-gather sila ng data. Hirap na hirap sila. Yan ang problema.
Yun. Kaya dapat nakapokus lang tayo sa Angeles City. So ano pa? Yun ang pinaka-limitation natin. Yes, sir. Dapat nakalagay sa scope and delimitation yun ha. Kung bakit Angeles City lang ang ating kinater. Yes, O sir. yun lang, tapos na siya. Opo, sir. O yung mga, tapos yan, naka-reference sila. Tingnan nyo man yan, meron siyang ano din, quote and open close and open quotation dun sa kanya mga citations. Meron din Reference, siya sir. mga title. Yan. Ayan, kaya, tignan nyo yun. Tignan yung evaluation, letter E. Ayan, evaluation and section of learning resources. Tignan nyo man yan. Nakalagay siya niyan dun sa kanyang quotation, evaluation and section. Kanya. Yan, hanapin nyo man yan. Tapos Ito po, open sir. quotation siya and close. Oh, see? Nakita nyo? Opo, sir. Ang galing. Oh. At tignan nyo, 'di ba? Yung mga important words naka-capital sila. Oh, na very good yan diyan. Nakala nyo ba? Na very good siya dahil diyan doon sa mga quotation yan yun. Okay na? Bali, opo, sir. Ito po, sir. Oh, yes, sir. Noted Di na ba? po, sir. So, first 3 words lang. Uy, kung sino man ang ma-assign sa inyo na Opo, sir. citation and references, good luck. Kasi mabubugbog din kayo ng question yan kung sino man ang in charge doon. Pero sabi ko nga, kayo ang dahilan kung bakit tataas ang grade nyo. Kasi pag nasasagot nyo yung mga yon, ay naku, isa kayo sa dahilan niyan kung sino man yung dalawang yon ang nagdo-double check noon. Kasi pag meron silang napunan yan, bakit si Pablo, kanyang ganon, nasa reference, pero bakit wala siya doon sa laman ng inyong paper? Bakit nakalagay si Pablo dito? Kanyang patay tayo noon. Pag misa naman, bakit nyo sinite si Pablo, pero bakit wala siya sa reference? O patay. Patay tayo noon. Sir, Kailangan nagtatalo yung may dalawang question pala ako dun, sir, sa may as cited in, sir. Ayan ayan tignan mo yung balik mo doon sa dati. Yan. Tignan mo si Owoko. As described by Owoko, as cited in yun, dapat nakaganyan siya. Mas maganda siyang naka-close and open parenthesis na lang siya. Okay po, sir. Nakita nyo? So, lahat ng as cited in nyo, i-close and open parenthesis nyo siya. Pero, pag madami kayong as cited in, isa sa mga magko-comment noon si Sir Jet. Sasabihin niya, hanapin nyo na lang si Owoko. Mas maganda kasi kung yung primary source ang inyong i-cite, si Owoko na lang. Tapos, halimbawa, sir, actually, nakita po namin si Owoko. Kaso po, 1978 pa po yung sinabi niya. Kaya po, nilagay na lang namin po si as cited in kasi 2015, mas latest po siya. Ganun sinasagot yun, ha? Opo, sir. Sir, question ko lang po dito, sir. For example, sir, nag-as cited kami, sir. Ang i-reference po namin, sir, si Okongo, sir. Of course, si Okongko. Yung may year, yung sinite nyo, si secondary reference. Opo, yung primary po nun, sir, kahit hindi na po namin siya. Yung si primary, hindi siya Okay po, sir. hindi siya i-reference. Ang i-reference lagi si secondary. Opo, sir. Kasi siya yung may year, Kita nyo? Yes, sir. Kung kanino nyo siya nakita. Di ba nakita nyo kay Okonggo Opo, sir. at hindi kay Owoko? Kaso si Okonggo, minention niya si Owoko. Di ba? Yes, sir. Sa study ni Okonggo, minention niya si Owoko. Sinite niya si Owoko. Kaso, dahil hindi nyo makita si Owoko, sinite nyo na lang si Okonggo. So, in short, si Okonggo, tignan nyo, hindi pa sila nag-et al niyan. 2018 yan eh. Opo, sir. O di ba? Pero dapat naka-et al na yan. Okonggo et al. Opo. Kasi yan ang lumang APA format. Sa 7th edition, 3 lang, ine-et al na. Yes, sir. Ano pa? Ayun lang po, sir. Ayun lang po yung pinaka-final question Ayan, ko po, sir. ang dali, basic. Huwag nyo naman pakaganda-ganda, baka maiyak ako. Diyos ko. Ba't hindi mo kumibosisyon? So, Sir. Wala mo binagdesisyon. Ay, sir lang ang sinabi niya. O ba't si Quinones, si Quinones, di rin kumibo. Ay, sir lang ang sinabi niya. O si Rodriguez at saka si Nuevo. Wala man sinabi. Hello po, sir. Puro hello lang? Ayan. Ay, Hello, sir. wow. My God. Ang importante, maganda. Ayun. Ay, kulang kayo. May kulang na isa. Sinong wala? Angel po. Ay, Diyos ko, ang anghel. Baka may nililigtas siya.
Kaya wala siya. Opo, sir. May lakad po daw, sir. Oo nga, yun. Sige, yun, i-ano niyo na lang 'no. So yun, okey na? So Opo, wala sir. ng question? Yes, sir. Sir, thank you po, sir. Thank you, sir. Okey, Sir. Thank you, okey. sir. Humayo kayo at magpakabuti. Bye. Bye, sir. Thank you so much, sir. Okey, bye. Sige po, sir. Sean, Ang dami. kaya nga eh, gago. Hindi kakayanin yung ano. Di, feeling ko kukulangin yung 1 week natin na ito. Yung, 1 week kukulangin. 1 week ako na lang lang eh. talaga. Hinahanap ko nga yung ano eh. Laban. May, Hinahanap. yung mga cited in natin, 3 doon hindi mo mahanap. Sa reference, gano'n. Hindi, mahanap. Oh, hindi mo mahanap kasi yung referencing nila, ano. Kapag sinearch mo sa Google, Walang author. walang lilitaw. Ay, lang. O kaya access denied ka. Yung URL. Oo. Pero kaya gagawin natin 'yan. Ikaw yung naka-assign sa ano, no? Ay hindi. Saan? Sino naka-assign sa reference? Sila Jocelyn, no? Yung sinadyo. Magpapalit tayo ng ano, task. Hindi ko kaya gawin lahat 'yon. Wala ako. Daming Oh, dito. papalitan pala doon. Eh, Pero wait lang. Hindi, papatulong ako sa niyan. Baka wait lang. Kailan ba natin gawin? Nahanap ko nga yung book ng 7th edition eh. Hindi ako pwede bukas eh. Sunday kaya. Pwede, Sunday. Gawin natin tayo na kasi hindi ko kakayanin mag-isa yon. Mamumulit ako. Salit-salit na lang tayo kasi hindi kakayanin. Okay. Mm. Nahanap ko yung 7th edition ng ano. May bayad yung nakaisar. Oo. Tataka ako, paano nakuha ng mga tao yun? Page 97 ng puta. Wala akong makitang ganun. 6th Balik. edition yata yung sinabi niya. Oo. Hindi, ganito. Yung 7. Hindi, Mm. gagawin natin yan. Ganito pala. Papatulong din tayo kila Jo. Kasi kailangan natin mapalitan muna lahat ng mga pinapagawa niya bago natin ma-check ng double check yung citation tsaka reference. Oh, dulo yun. Dulo. Dulo talaga yon. So mangyayari Dulo yun, siguro, feeling ko mangyayari yan, di-distribute muna natin yung, 'di ba? Inaako ko lahat yung sa una. Hindi ko naakuin yan. Hati-hati tayo. Siguro Hati na natin. siguro tayong dalawa sa intro, tas sa kanila yung conceptual. Oh, pwede. Ganun yung mangyayari. Okay, 3 tayo sa intro. Isa checking Si, lang. Tayong dalawa sa content, isa checking lang. Tapos ganun din sa conceptual, 2 content, isa checking lang. oh, pwede. O nga pa, synthesis, di ba? Sa dulo yun ng ano? Oo, gagawan pa daw ng synthesis yung ano, conceptual. Tungkol sa tatlo, di ba? Oo, ay hindi, alam ko na. Sila na lang sa intro, tayo na lang sa conceptual. Kasi yung conceptual, feeling ko, di nila kaya gawin yun. Ako alam ko siya, kaso, hindi ko siya kaya gawin mag-isa. Kasi mahaba. Ganun yung synthesis eh. Hindi, tsaka, di-define pa natin, ay hanap daw tayo study, kunwari, tungkol sa Oo, yung perception sa ano. hypothesis, Kung may connection siya. Kaya feeling ko di nila magagawa maayos yun. Ako kaya Feeling ko kong din. gawin pero di ko kaya mag-isa. So mangyayari niyan, sa atin yung conceptual, sa kanila yung intro. Tapos isa checking. So i-assign ko na lang sa akin na sa atin na checking. Sino kaya? Pag tatlo kaya tayo. Hindi, 3 talaga nga tayo, pero tayong dalawa yung gagawa ng content. Isa checking. Isa lang yung checking. Si Angel na siya ba yung Si pinakamahal Angel sa na atin? lang, si Angel na lang siguro. Pinakatoro na siya. Anong ko? Oo. Tapos sa kanila naman, si Chini tsaka si Jo sa content, ang checking si Naomi. O pwede. Kasi Ano mag-iba? si Jocelyn, Parang wala rin nangyari ako. si Jocelyn di siya ganun kagaling sa checking. Si Naomi, matinik din. Ano? Matinik din si Naomi sa checking. Kasi may mga pinupuna din siya sa akin eh. O yun. Tsaka may ano na siya, background na siya. O, May tapos, background siya sa tatlo. tapos ang nangyayari niyan, di ba nagawa na nila intro, gawa natin yung conceptual, na-check na. Ganito niyan, magpapalit tayo. Sila yung mag-check ng sa gawa natin, tayo mag-check ng gawa nila. Final Oh, pwede. checking. Oo. Si Angel na nun sa ano.
Oo, para hindi tayo magsawa sa gawa natin. Check din natin Oh. kanila. Sila di rin sawa na sila sa ginagawa nila. Check nila yung sa atin. Diba? Mas Eh, tsaka para ano, malay mo, paganda pa, ano, mapaganda pa natin kung pwede. pag may suggestion sila. Yun lang naman yung problema natin, intro tsaka concept eh. Kasi yung SOP, pinapapalit niya lang yung big letter ng steps, ganun. Tsaka yung citation, no, kailangan daw straight to the point na lang, no? Oo. Kabod Basta, na lang auto, okay na sa to. Sunday pagtutulungan natin yan. Bukas kasi Okay. hindi ako pwede eh. Gagawin ako bukas. Dami kong gagawin bukas. Yung nga pala, no ba? Oh. Sabihin mo pala ako pag kukunin na to, no? Matagal pa. Tagal pa. Oo. Di I-clear pa- ko kasi to eh. Para ano, Oo. tao Di pa dito, nga- baka may gawin natin mo, baka bumagal. Ah, I-clear ko to. di pa nga Binis nakakapag mo. di pa nga nakapag-resign eh. Render pa yun. Kaya pala. Di 15 days pa. Pakilan pa siya umalis. Wala pa, magpapas pa lang sa resignation. Ah, wala pa. Talagang nandun pa lang siya. Oo. Plano pa lang. Oo. Mag-resign Akala ko pa wala lang. na siya doon. Kakapas niya lang Akala ko resignation. Ang resignation 30 days yun. Ha? Oo. Isang buwan. Render mo yun ng isang buwan. So, papasok pang isang buwan, no? Oo, depende sa'yo. Meron 15 days, meron 30. Pinakamababa na yung 15. Bale, di sabihin mo ng ano, nag-resignate ka, ano, tapos may Nagbigay ka 30 ng- days. Oo. May saldo ka pa rin, no? Oo, Isang buwan? Oo, may sweldo ka na. Tapos may payback ka pa. Pero, yung may payback ko. Kasi mirender Pero pag mo- 15, pag 15, yung kalahati lang na sweldo mo. yun lang mo, 15 days lang eh. tama, tama. Tapos Sabagay, kung, may payback pa yun. Iba pa yung payback. Depende na yun sa company kung magkano bibigay na payback sa'yo. feeling ko nga, 30 days na atin yun, eh. Oo, balay mo. Tagal yun, no? Tapos, Sayang. syempre, apply pa siya. Bagay, no? Oo, tagal nga. Tapos, So, bibigyan sabihin mo ng 1.5 siguro. training pa yan sa site. Hindi naman pwedeng i-training sa bahay yun. Pag na-training... Bagay, kasi, Mm, kasi ano na siya, eh. Home na, di ba? oo. Ganun yung Oo, mangyayari. nagagamit kaya ng app niyan. Na? Gagamit kaya ng app niyan. Oo, meron silang ano yan. App, pinaka Sarili, no? Oo, server nila. Yun. Gagawin natin yan. Yun nga. Pag nagawa na natin yung intro tsaka conceptual, yun lang namin problema eh. Simulan na natin nun yung Yan, isang dami yun, template. tangin. Kulang isang one week sa atin legit kasi yung ano pa eh, yung content pa lang hirap na eh, tas referencing, tapos problema pa natin yung yung bagong pinapagawa. Yung, ano kasi? Yung table of contents okay pa, tsaka yung front page, problema natin yung methods. Di ba meron? Di ba nandun na? Bagay, hindi, papalitan na lang ng grammar nun, yung magiging will be. Sa bagay, madali. Para ano lang. Madali na lang. Pero Parang doon, pero maganda matas natin agad yung intro tsaka concept. Kailan kasi? Gawin natin 19? magpapasay na ako niyan ng papagawa. Oo. Tapos gawin natin sa atin sa linggo. Sa kanila papapas natin until Tuesday siguro. O, pwede. Kasi marami tayong assignment eh. Or Wednesday. Dami pa. Tapos pag napas na nila, check pa natin, syempre. Papagawa ko na lang siguro yung bago Friday. Madali na lang yun. Friday. Madali na lang yun eh. Mas matagal yung ngayon, di ba? Mas matagal yung gagawin natin ngayon. Yung revise, oo. O kaya Saturday. Kaya, Saturday ko pagawa yung bago. Pero maganda kasi Friday kasi may 2 days pa tayo nun. may 2 days pa. Kasi Saturday. Para checking? Saturday kinabukasan linggo na. Hmm. Passing Monday Kaya pa kaya naman tapos ng Friday, eh. passing Kung Monday pwede. next week eh. Okay. Mali ako discarded. Dat pala. Di ka Wait lang. Ah. Yun yung pre-file, no? Repay na next week. Hindi, yun yung ano. Ay, Oo. yun yung sa research o hindi? Yun yung passing ng oo. Ata ito na yung pre-pay. Sana ito na. Pre-file ba yung revise? Sana nga ito na nga O yung yung... pre-pay. Nangalang dahil. Di kasi yung sa midterm kalahati lang yung sa research.
Kalahati test, kalahati sa research. Oo, test pa natin. Sana nga ngayon yung free pa Sure. yun na lang yung ipapas natin bago. Para Mm. di na tayo mag-test. Basta ako hanapin ko muna yung 7th edition na yan. Oo. Pero saan niya galing yun? Oo nga. May bayad siya. Oo. Yun, sir. Saan galing ng mga ulol na yun? Yung 6? Di pwedeng 6? Oo. Luma na yung 6 eh. Tingnan niya. Ay, shit, gago yung recording.